Sumainyo ang kapayapaan. Anong dakila ng Ama na sinambit pa at hinayag sa kalupaan ng mga anak niya, kundi magaganap ang tuwirang salitang dakila nga siya? Ano ang kabuluhan ng pag-ibig na sa tuwin ay sinasambit niya? Na mahal ko kayo, kung tuwirang hindi ito madarama ng bawat anak niyang sa kanya'y kumikilala. Kaya't halina kayo mga minamahal na anak niya. Damhin ninyo ang kanyang tunay at wagas na pagmamahal at ang kadakilaan ninyo'y magawa sa buhay niyo kung kukilalanin niyong ganap na siya nga ang tunay na magulang niyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ipagpaumanhin po ninyo sa mga nakakita sa lumabas sa adoration, hindi po ako nagtangi, hindi ako namili. Ay lang po, isang buwan na yung nakikiusap na yung bata po kasi na yun ay nagkasakit sa baga, na naka-hospital po noon at tumawag yung magulang niya sa kaparaanan po ng aking kapatid na si Ana, kaya nakilala po yaon. Kung may nakakakilala po sa kanya, kaya ako po pinapaliwanag at baka sabihin, porke ba siya'y anak ng artista? Porke ba siya'y artista? Ay inuna siya? Hindi po. Kaya nga po hindi ko siya mapapunta-punta rito sapagkat ayaw ko po magtangi, ayaw ko mamili. Subalit, hiniling ko sa Ama ko nararapat siyang tumungo rito ay matugunan ko na yung kanyang kahilingan na pwede siyang schedule ng oras na hindi siya pwedeng makihalubilo sa mga tao sapagkat hindi pwedeng i-expose yung bata dahil ayaw ko po ng dahil sa pagtungo dito ay maparatangan na kasi na-expose yung bata, ganun. Kaya hindi ko po muna siya pinakiharap dito at pinahintulutan muna sa adoration, doon ko po siya kinausap. Yung po mga nakakakilala sa kanya, alam nila kung sino yung artista na yon. Hindi ko nasasabihin, no? At kaya po sinabi ko sa kanya, kailangan anak ay makipag-isa kayo. Ayaw kong magtangi, ayaw kong mamili, walang special sa dambanang ito. Kahit sino pang mayaman, kahit sino ka pa, artista ka man, makapangyarihan ka, kailangan ay pantay-pantay. Pinagbigyan kita ngayon, subalit nawa, yung mga araw na 3 araw ay makiisa kayo. Bagamat hindi kayo haharap dito, kahit na doon lang kayo sa adoration, subalit kailangan magbata kayo. Kaya purihin ng Ama, nakaunawa naman siya. Kaya wag po kayong magdamdam o kaya ay mag-isip na yung nakakakilala sa kanya, subalit kung wala ay di salamat. Buhay po ba ang Diyos? Subalit kung kilala nyo yung kanyang tatay ay talagang sikat na artista siya. Kaya sabi ko po, salamat. At siya rin po ay naging artista. Kaya lang mas pinili niya yung buhay na may magandang pundasyon na pamilya, kaya iniwanan niya yung pag-aartista. Kaya mapalad siya. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, mapalad ka anak, mapalad kayo mag-asawa sapagkat mas pinili ninyo ang pamilya. Buhay po ba ang Diyos? Hindi ko na po i-announce dito kung sino sila. Ano? Sapagkat pag in-announce ko po dito para tayo nagpo-propaganda, commercial. Ano? Hindi naman po natin kailangan ng commercial. Basta, ang mahalaga po, kaya ako binahagi sapagkat nagpupuri po kanina, nagsishare na, nang dumaan sila. Kaya, ayan, katulad niyan anak, lalabas kayo. Makikita kayo kako ng mga tao, uuwi na kayo. Bakit yun? In-special? Bakit ganon? Ba't ganyan?
sana maunawaan niyo ako. Sabi ko po sa kanila, pinahintulutan na dumatal kayo ngayon, subalit hindi ibig sabihin ay in-special kayo. Kaya sa susunod, yun po, sinabi naman salamat po at opo. Kaya yun po, buhay nga po ba ang Diyos? Pawang katotohanan po ang minisahe sa akin at dinatal kung ba't naramdaman ko po yung kahapon. Huwebes pa lang ng gabi. Bandang alas 8 ko yung naramdaman eh. Alas 9 bago mag-vigil, magsimula ang vigil. Na para pong yung ganito ko, parang kibot ng kibot. Tapos parang ang balakang ko, yung tapos napakainit ng ihi ko. Tapos po talagang uupo ka sa CR, iniihi ka lang, parang sasabog. Sabi ko, Ama, ano po ba ito? Kung mararamdaman ito ng normal na tao, kawawa po pag bata. Sabi ko, huwag mo naman pong itulot sa bata ito. Sabi ko po, anak, lakasan mo loob mo, sabi sa akin. Niloob ko lang mangyari yan upang may bahagi ka. At may magte-text sa'yo, ganyan ang Naku po, kaya kahit na ang dami-dami pong nagte-text sa akin, talaga pong hindi ko po sila nasasagot. Subalit mayroon po siyang pagkahaba-habang mensahe ang binibigay. Subalit pagka siyang sinasagot, parang ganyan lang po kasi ng ganyan ang daliri ko. So kapag kasi nilalagnat ka, hindi pwedeng manood ng TV, mag-text, mag-computer, nakakabinat po yon. Lagi niyo pong tatandaan, pag nilalagnat kayo, kasi yung mata nyo nahihirapan, yung mga ugat nyo. So, nakakabinat po yon. Kaya may mga taong ulit-ulit ang lagnat, nabibinat, hindi nila alam. Ba't kaya ulit-ulit ang lagnat ko? Hindi naman nila alam, binat na yun. Yung iba, may infeksyon ka na, etc. Kung ano po. Pero saan ka may binat? Sa maniwala at hindi, sa sakit may binat. May benat na sinasabi, yung nabinat, nabinat. Hindi po yung nabinat na ganyan, ha? Iba yung salitang binat, nabinat. Yung nabenat, yung ganun. Ano po? Sa madaling salita, tunog lang po ng tunog yung cellphone. At sabi ko, basahin ko nga ito. Po, pasensya na po kayo. Sabi niya, hiningi ko po yung number ninyo sa anak nyo. Nakita ko na ka-FB ko po siya. At tinawagan po ako ng anak ko, tinanong kung pwede niya ibigay. Sige anak, ibigay mo, sabi ko. Tapos yun, napakasakit po ng nararamdaman ko. Nilalagnat po ako, ganito. At na mahirap po, sinagot ko siya, ganito gawin mo, ganito ang gawin mo. Ako rin ako nilalagnat. Pero salamat po sa Panginoon, kahit po ganun nakakatulong pa rin sa kapwa. At yun po, hanggang sa kanina uli, may nag-text, nilalagnat, puro trangkaso. Salamat po sa Ama. Laban lang. Trangkaso ipapawiin ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? At sapagkat ayaw ko nga pong manaig ang katauhan ko, matalo ang espiritu sa katawan ko, kaya naglingkod pa rin po ako kahapon at salamat naman, nakapaglingkod pa rin po ako. Subalit sa katotohanan lamang po, habang nagmimisayang espiritu kahapon dito, ang pakiramdam ko ay gumagal sa init ng lagnat ko sa loob. Hanggang sa nung dampian yung mga alagad ko kung naramdaman nila yung init ng aking lagnat. So hindi ko po inintindi yun. Sa dating buhay ko noon, may thermometer na dito, may thermometer pa doon, kung ano-ano na. Naku, Panginoon ko, Diyos ko, salamat sa Ama. Buhay po talaga siya. Alam niyo po, yan ang lalong nagpapatibay sa akin, sa aming mga lingkod, sa aming mga nakikipagtotoong lingkod. Ang hamon sa buhay na ito, ang pakikibaka kung paano mo may paglalaban ang kabanalan ng katotohanan at katapatan ng Ama. Kaya kayo pong lahat, kung masusumpungan ninyo ang Diyos, napakasarap. Kung makikilala niyo siya, napakaligaya. Nawa po ay makilala niyo siya hindi lamang sa pera, sa bagay, sa pagkain, sa sasakyan, sa salapi na kandamukal na ayaw mo pang tumigil dyan. Ano po? Ang minamahal,
Masumpungan nawa ninyo ang Diyos sa kahiwagaan niya. Alam niyo po, pinagpasalamat ko pa sa Diyos na ganito buhay ko. Totoo po, naririnig po tayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat damang-dama ko ang pagkilos niya sa buhay ko. Damang-dama ko kung paano niya ako nililingap, kung paano niya ako nililigtas sa lahat ng kailangan. Sa lahat ng katubusan na dapat kung nasa tao kang pagkatao, naku, litong-lito ka na, isip mo'y gulong-gulo at napakahirap na ng damdamin mo, subalit salamat sa Diyos. Patag, payapa, may galak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kayo po, maramdaman nyo nawa ang Panginoon sa pagkilos niya sa inyo. Maramdaman nyo at makilala nyo siya kung paano siya gumaganap sa buhay nyo. Kung paano siya magkakaroon ng pagtupad sa buhay niyo. Alam niyo po kung bilang tao, yung mga ibang pasyente, kung talagang pipiliin mo lang ang may sakit, hindi mo tatanggapin yung palagay mo malala. Pipiliin mo yung magaang sakit para pag gumaling siya, hahanga sila sa'yo. Pero saan ka naman kaya napagaling simple lang palang sakit. Alam niyo po, inihiling ko pa sa Panginoon, ipakita niya yung kahiwagaan niya sa napaka-imposibleng gumaling. At kung kayo itatanggap, kakampin niyo po yun. Sapagkat ganun siyang kumilos. Siya ay ang kahiwagaan, siya ang kadakilaan, siya ang kapangyarihan. Kaya kung kikilalanin niyo siya sa kanyang kahiwagaan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kadakilaan, patutupad niya yun sa buhay niyo. Pakikilala niya yun sa inyong kanyang mga anak na nakikipagtotoo sa kanyang espiritu. Hindi niyo po ito makikilala, matatanggap at maunawaan sa mga taong walang pagkilala. Nakakatuwa nga po Sabi nga daw po nila, kasi hindi naintindihan yung pag-sketch sa kanila ni kapatid na Ana, may nagtanong nga po daw, may pinagtanungan daw sila. Ang sabi daw, doon ba ka sa Divine Mercy? Yung iba kang relihiyon. Ano ba, ganun nga ba? Yung iba kang relihiyon? Ano ba kung iba relihiyon? Sila nga likundaan. Buhay bang Diyos? Sabi ko, proud ako na sabihing Divine Mercy ako. Di po ba? Alam nyo, kahit saan ako bangsa makarating, pangangalandakan ko yung Divine Mercy. Kahit saan ako lupalop dalhin ng Ama, pagsisigawan ko yung Divine Mercy. Alam nyo po, hindi kasi kilala ng tao kung sino si Divine Mercy. Sabi nila, Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, Panginoong Yesus. Sino ba bukal ng habag at awa? Si demonyo? Mga minamahal, kaya tinawag na Divine Mercy, talagang merciful siya. The most merciful. The best of all. Tama ba yun? The most merciful, the best of all. Divine Mercy. English yun palipit na naman kasi hapo kunsing nahirapan na naman sa pag-i-English. English to ko. For what? English. So what English? Kung to ko or tukuman. But in mine, I'm very fair to all of you. Bukas ba ang Diyos sa buhay nyo? At yan ang tama. Kailangan maging fair ka kanino man. Hindi yung pinipili mo dahil katunggali mo ba? Ayaw mo? Ano yung katunggali? Saan nagtutunggali? Banal ba kayo at nagpapakabanal? Ba't may katunggali kayo? Ang may katunggali tao, ang walang katunggali Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag may katunggali ka, hindi ka sa Diyos, sa tao ka. Kapag may katunggali ka, tao ka. Kapag ika'y ayon sa Diyos, pantay ang pananaw mo sa mundo. Buhay ba ang Diyos? Kaya kahit saan ka pa makarating, kung ang Diyos ang nasa iyo, ipaglalaban mo ang Diyos mo'y buhay at buhay na hindi mamamatay. Kaya po ako pinatatapang ng katotohanan, sapagkat kahit nilagnat ka man, maghapon magdamag, kung ang Diyos ang nasa iyo, matapang ka pa rin. Malakas ka pa rin, sapagkat ang espiritu mo ay malakas at hindi mahina, hindi patay. Ngunit kung may
trangkaso ka, pati ang yung espiritu ay may trangkaso, eh hindi ka sa Diyos. Kailangan kung may trangkaso ang katawan mo, ang espiritu ay malakas. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay hindi nagkakasakit. Ang espiritu ay hindi nagkakasakit. Ang laman ang nagkakasakit, subalit ang espiritu ay buhay na hindi magkakasakit. Kaya, kung may sakit ang laman nyo at buhay malakas ang espiritu nyo, buhay kayo! Mamahal, pawang katotohanan ang sinasambit ko sa harapan, kaya kung nasa Diyos kayo, hindi kayo laban sa akin. At kung laban kayo, sa demonyo kayo. Sapagkat di nyo alam ang katotohanan, sapagkat ang Diyos ay katotohanan at ang Diyos ay kababaan. Kaya sino mang may katarikan, kataasan, hindi sa Diyos. Yan ang pawang katotohanan. Ang Diyos ay kababaan at ang Diyos ay katotohanan. Kaya't kapag ang tao ang taglay ay kataasan, sa demonyo siya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumain nyo ang kapayapaan. Sinong makikipaglaban sa katotohanan kung duwag ang lahat ng nilalang? Subalit, hindi baling matapang kayo sa kabanalan, lampa lamang kayo sa katotohanang mundo ay masama. Mabuti pa sa pananaw ng Ama. Kaysa matapang kayong makipaglaban sa kapwa nyo, ang hindi kaya ay nilalabanan ninyo, ang walang kakayahan ay tinatapakan ninyo. Subalit, ang Diyos siyang gaganti sa takdang panahon sa lahat ng taong malabis at sutil. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, may sakit ka ba? Sabihin mo wala. May sakit ka ba? Tama, sapagkat kung anak ka ng Diyos, alam mong siya ang kagalingan, siya ang buhay, hindi mo tatanggapin ang sakit mo. Kundi tatakwil mo ang sakit mo, ang tatanggapin mo ay siya. Buhay ba ang Ama? May problema ka ba? Tama, sapagkat kung nasa iyo ang Diyos, ang lahat ng problema mo ay nilulutas niya. May kulang ba sa iyo? Tama, sapagkat ang Diyos ay kapunuan. Malabis ka ba? Yan ang tao, malabis. Kapag ganito ugali mo, taong-tao ka. Kapag marunong kang magparaya at magpakumbaba, nasa Diyos ka. Kaya kung para sabihin mong nasa Diyos ka at matarik ka, mayabang ka at palalo ka, kakahiya ka. Baka isang araw pitikin ka ng Diyos. Sabihin niya sa'yo, anak, sinungaling ka. Dinadaya mo yung kapwa mo, ako'y hindi mo madadaya. Ano ba kinagagalit mo sa kapwa mo? Tanungin niya ikaw. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kayo ba'y may kasiyahan? Walang makasagot? Dapat kayo'y may kasiyahan sa bawat araw ng buhay nyo. May naramdaman ka mang sakit, may kulang man sa buhay mo, may problema man sa buhay mo, may kasiyahan ka sapagkat ang lahat ng iyan, ang Diyos ang lulutas sa iyo. Kaya nga tinawag siyang dakila. Kaya nga tinawag siyang makapangyarihan. Ang magagawa ng tao, higit niyang magagawa. At ang hindi magagawa ng tao, siya ang gagawa. Buhay ba ang Diyos? Ngayon, kung wala ka sa Espiritu, hindi mo kayang unawain ito. Kung ang Espiritong huwad ang nasa iyo, hindi mo matatanggap ito. Subalit kung ang Espiritong totoo, lasap na lasap mo ang katotohanan sa puso mo. Kaya, kapag nalalasap mo, nasasarapan ka. Kapag natutuwa ka, nagagalak ka. Kapag nagagalak ka, sumisigla ka. Kapag masigla ka, ang Diyos ay suma sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, pakatandaan ninyo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang.
Bakit mo pipiliin tatangi ang tao? Kahit sino pa si artista, mayaman, etc. makapangyarihan, wala ka namang bayad. Kung may pabayad ka at nagpapabayad ka, sige, mamili ka ng mamilit, magtangi ka ng magtangi. Subalit ang tanong, hanggang kailan ka maglilihim? Hanggang kailan mo dadayain ang sarili mo? Lahat ng dilim may kaliwanagan. Lahat ng lihim nalalantad sa mangmahal. Kaya nga, ang sinabi sa dilim, sabihin mo sa liwanag, upang ang Ama, ang siyang sayo, ay magharing ganap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, dahil buhay ang Diyos, buhay ang Espiritu. Kung patay ang Diyos, walang Espiritu na buhay sa katotohanan. Kaya, ang bawat nabuhay sa katotohanan at mabubuhay sa katotohanan, ang Diyos ang suma sa Kanya. Kaya, may kakilala ka bang tapat na kapwa mo? At nakisama ka? Dapat, kung anong nakita mo sa totoo, makipagtotoo ka rin. May kasama ka bang masamang kapwa mo at nakaligaw sa ginagawa ito? Huwag mong tularan. Umiwas ka. Baka mapulot mo yung kanyang ginagawang mali at matulad ka sa kanya. Subalit, huwag mo siyang itakwil, kundi siya'y mahalin at ipanalangin. Buhay ba ang Ama? May kakilala ka bang mabuti sa salita, ngunit sa gawa ay kulang? Ay, huwag kang maniwala. Subalit, maraming salita, maraming gawa, at maraming hiwaga. Aba, sa kanya ka magtiwala. Sino kaya siya? Hindi mo man nakikita. Subalit gumagawa, gumaganap, nagsasalita. Diyos, Espiritu. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng saki tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Ang lagnat ay di dapat nagluluwat, hindi dapat humahaba ang araw na nasa iyong katawan. Sapagkat kung ito'y mananahan ng ilang araw, hihina ang immune system bodies mo. Kaya sinasabi ng iba, bumaba ang platelet mo, bumaba ang hemoglobin mo. Bakit? Kapag humihina ang platelet mo, bababa ang hemoglobin mo. Kapag humihina ang immune system bodies mo, hihina lahat ng pagdaloy ng, tama ba kapatid? Dugo mo. Totoo ba yon? Ikaw, may background ka sa medicine, nurse. Tama ba yon? Abay, totoo yun. Hindi ako magsasalita ng hindi totoo. Baka masequester tayo dito. Sabi ng Ama, sino magsisequester sa iyo, anak? Iharap mo sa akin at sasabihin ko sa kanya lahat. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng saki tinuturan. Hindi tumayo si Apo Kunching para magmagaling sa harapan. Hindi tumayo si Apo Kunching para magyabang sa harapan. Hindi tumayo si Apo Kunching para mangalandakan ng kapangyarihan ng bilang tao, kundi nasa harapan ninyo si Apo Kunching para gamitin sa inyo at ang Espiritu ko ang maghahari sa inyo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng saki tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Ay, hindi ako galito. Buhay po ba, Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Kung minsan, kaya hindi matalikuran ng tao ang ganang kanyang sarili sa takot na baka hindi makakain, baka hindi magkaganito, baka ganito. Napakaraming dala. Pag nagbibiyahe, maraming baon. May baon na underwear lahat sa sarili. Tubig, pagkain, lalo na kung malayo tutunguhan. May baon pang, naku, para sakali. Baka ikaw wala tayong mapuntahan doon, baka tayo, etc. Yan ang sinyalis ng pagkatakot, pagkabahala.
Subalit kapag inatasan ka ng Ama, wala kang dapat baunin kundi ang kapangyarihan na ibibigay niya. Yaon ay ang kanyang espiritu. Kaya iba yung pag-aatas sa pag-ahahari ng paglilingkod ng kabanalan sa pagtuturo o pag-uutos ng pangtao. Ang pag-aatas sa larangan ng kabanalan, wala kang taglay kundi ang kadakilaan ng Ama. Wala kang babaunin kundi ang salita niya. Ang kanyang magagawa sa iyo, ang kanyang ibibigay para sa iyong tumatalima sa kalooban niya. Kapag inutusan ka, pumunta ka nga doon anak, at sabihin mo kay Pedro ganito, kaya lang magtatagal ka ng ilang araw. Sigurado, ano po baon ko? Bibigay mo sa akin 5 piso. Ang pamasahe halimbawa ay piso dito, piso doon, kulang pa po eka. Pero, kung bibigyan mo ako 500, may labis pa eka ako. Makakabalik ako ng maayos. Utos yun. Yun ay utos ng tao. Subalit kapag inatasan ka ng Ama, umayo ka, tumungo ka sa dakong yaon, kahit wala kang dala, kundi mismo sarili mo lamang, siya lamang ang kasama mo, pakakainin ka, pararamitan ka. Bilang pagkatao, taglay na ng tao ang mahiyain, kuno. Subalit makapal naman pala ang mga mukha nito. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Yung pakinggan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pinatutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Pag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit, kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit, sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito sa dumikit sa aming mga paa, ay pinapagpag namin upang bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Maliwanag ang katotohanan. Sa panahon man ng Kristo, naghayo ng dala-dalawa upang ipabatid ang paghahari ng Ama, upang ipakilala ang paghahari niya, bago sinunod ang Kristong totoo na. Subalit, ano kaya sa palagay nyo, nakinabang kaya ang mga pinuntahan? O sa bandang huli, maging ang mga hinirang ang natira ay iilan? Sa takot sa buhay, sa pag-alala sa buhay, sa di pagtupad sa katotohanan.
Yan naman, mga minamahal ko, ang nagiging dahilan kung ba't hindi makapagtagumpay ang tao sa pananampalataya. Kung bakit ang tao hindi makapagtagumpay sa kanyang paglulunsad ng kabanalan, sa pagtupad sa kabutihan, sa kadakilaan ng Ama, sa pagtalima sa kadakilaan niya. Ang maraming takot, ang maraming pag-aalala sa buhay, ang maraming alalahanin ng bukas niya, ng ganito niya. Paano na lang ako kapag sumunod ako sa Diyos? Paano na lang ang pamilya ko na iiwanan ko kung tatalima ako sa Kanya? At susundin ko na lamang ang lahat ng utos niya? Paano na lang ako? Kung tatalikuran ko hanap buhay ko, paano na lang ako? Paano yung buhay ng pamilya ko? Yan ang maraming tanong ng tao. Subalit hindi niya naalala, ang nag-aatas sa kanya ay ang nagpahiram ng buhay niya. Kung mismo ang buhay mo ay pinahiram sa iyo, ang mga kailangan mo pa kaya ang hindi ibigay sa iyo, yamang sumunod ka tumalima sa kanya? Sa mga nilalang na walang pangunawa, katawa-tawa. Hindi ka panipaniwala, pagtatawanan ka. Siguro kaya nabubuhay ang mga yan, mabilis manggulapo ng tao. Siguro ay maraming nagbibigay sa kanya. Siguro ay tumatanggap ng palihim yan. Kaya nakakaharaos, nakakahulagpos. Subalit ang hindi nabatid, kung sa katotohanan ka tumutupad, may kapwa makatotohanan sa pagtupad sa iyong ginagawa at sa pagtupad sa amang dakila na ikaw ay kapwa kayo, pagnanasa, pagnimithi, ang kung anong nakamtan niya at kung ano ang nasa kanya, ipalalasap, ipadadama at ibabahagi niya sa iyo, sapagkat kapwa kayo damdamin at kaisipan. Kaya nga, ito ang di kayang unawain ng tao. Kaya nga, ito ang hindi kayang tanggapin ng tao. Kaya nga, ito ang hindi kayang paniwalaan ng tao. Kaya nga, kapag may nakita silang kapwa naglilingkod, maniwala ka dyan, hindi naman totoo yan. Ano ba ang ginagawa niyan? Hindi naman sa Diyos yan. Sino bang hindi sa Diyos? Hindi ba yung naninira ng tao? Naninira ng kapwa niya? Yung humahatol sa kapwa niya? Yung humuhusga sa kapwa niya? Yung nagpaparatang ng hindi katotohanan? Sino bang wala sa Diyos? Yung taong naiinggit, nagseselos sa kapwa niya? Sino bang wala sa Diyos? Yung hindi tumatanggap ng katwiran ng Ama? At ang katwiran niya lamang ang sinusunod niya? Sino ang totoo? Kung walang magpapakatotoo, sinong Diyos ninyo? Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko, ikaw ba ay anak ng Diyos? Ikaw ba ay sumunod sa Kanya? Ikaw ba ay tumalima sa Kanya? Pag-aralan ninyo, iwanan ninyo ang maraming kulakati ninyo sa buhay. Iwanan ninyo ang lahat ninyong pahahalaga at pinahalagaan. At ang Diyos na pinahalagahan ninyo, siyang magpapahalaga sa inyo. Mga minamahal, hindi lahat tatanggapin ito ng tao at makatatanggap lahat ng tao. Subalit, lahat ng nakatanggap at may pangunawa, ang Diyos ang naghari. Ang Diyos ang nanguna, ang Diyos Ama ang pinakitunguhan niya. Tulad ng tinuran, iwanan ninyo ang hindi tumanggap sa inyo. At ang sino mang iwanan ninyo, ipagpag nyo ang panyo. At masigit sa tinamasa ng Sodoma ang kakamti nila. Kaya, kapag may bayan na tinutunguhan at hindi nagising ang tao at hindi nakakilalang tao, kahabag-habag ang aabutan sa bandang huli, sapagkat ang kaganapan ay pasisilay ng Ama, ang di naging tapat at totoo, may naganap sa buhay nila. Naantok ka ba? Magising ka na para may makilala ka. Buhay po ba ang Diyos? Sasabihin ng tao, nilagnat ka. Ako ilang araw na ako nilalagnat, hindi na ako gumaling. Ba't hindi tatagal ang lagnat mo? Nilalagnat ka na maluktot ka. Nilalagnat ka, pinakinggan mo yung sarili mo. Ayoko ng tubig, mapait. Ayoko ng pagkain, mapait. Hoy!
Pag tinanggap mo yung mapait na yan, nawawalan ka na ng appetizer. Yung appetite ng bibig mo nawawala na, magtutuloy-tuloy na yan. Kaya kahit walang panlasa, sige, kain, inom, inom. At huwag kang mamaluktot, maligo ka. Buhay po ba ang Diyos? Kung ang lagnat mo ay trangkaso, walang pinagmumulan, wala kang infeksyon, abay sandali ka gagaling. Subalit kaya ka nilalagnat, may infeksyon, abay may paraan din yan. Kung naniniwala ka sa herbal, uminom ka ng herbal. Kung hindi ka naniniwala, pa doktor ka. Buhay po ba ang Diyos? Oh. Kung naman halimbawa, kaya ka nilalagnat ay wala kang infeksyon. Wala kang infeksyon sa matris, wala kang infeksyon sa bato, wala kang infeksyon sa baga, sa laway, sa ganito. Ba't ka kaya nilalagnat? Baka mainit ang pakiramdam mo sa init ng ulo mo, nag-aalab, kaya init na init. Maligo ka rin, mawawala, at magdasal ka. Yun lang ang alam ko, ang pinagdaraanan ng lagnat, yung mga infeksyon, virus baga. Mga viral infection, virus na tinatawag. So kung viral infection, virus infection, mga virus niyan. Tulad halimbawa, inopera ka. Kaya ka nilalagnat dahil dun sa masakit. Ano? Halimbawa, naoperahan ka, kumikirot yung sugat mo. Yun, pagdadaanan ng lagnat, kumisan. O kung minsan naman na-infeksyon ng opera mo. Ganun. Ano po? O kaya may komplikasyon. Yun ang mga pinagdaraanan ng lagnat. Subalit pag trangkaso, ganun din ang gawin mo. Maligo ka, uminom kang tubig. Sandali, wala yan. Pag pinawisan ka, relax ka na. Pag umihi ka na umihi, wala na yan. Pagka wala kang iniinom, hindi ka naliligo, na maluktot ka, nakulog ka, giniginawa ko, doblehin mo pa. Natitigang ka na, dehydrate ka na. Na-dehydrate ka na, wala na. Paano pa? Ano pa ang lalabas sa'yo? Kaya kailangan mo na ng dextrose. Kasi humihina ka na, nalalambot na, kaaka. Mamahal, kay palad ninyo, kung ang sakit mong idinala dito ay cancer, may natutunan ka pang iba. Kung ang sakit na dinala mo dito ay problema sa bulsa, may nabatid ka pang iba. Kung ang problema dito ay asawa mo, nalutas na problema mo sa asawa, nalulutas pa rin yung problema mo sa iba. Kung nakinig ka, ngunit kung wala kang iuuwi. Buhay ba ang Diyos? Na minamahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, nawa kayong lahat ay nagliwanag. Hindi na pinakahaba ang homily sa pagbasa. Bukas magsimba kayo, may karagdagang pag-uulat na maririnig kayo. Ano? Ayaw kong sakupin ang lahat-lahat. Bakit po ako ayaw kong magpahayag sa mga simbahan? Para sa pari yun. Wag po kayo magagalit, wala akong pinatatamaan at wala na. Diyos ko, Panginoon, kaya ako'y takot na takot magsalita. Tayo ko pong magsasalita, ayaw ko pong kala po ng iba, nagpapatama ako. Ama, ikaw nakakabatid. Ikaw po nakakabatid. Sabi nga po niya, sabihin ko yung tama at marapat. Tama po ba? Kaya, tama na po ako dito. At saka sa ibang bayan kung dadalhin ako. Ano nararamdaman nyo ngayon? Hindi, ngayon. Kahapon. Sige, halika dito. Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon? Buhay bang Ama? Yan ang pawang katotohanan. May lagnat man ang katawan mo, subalit ang espiritu'y walang lagnat. Malakas ang katawan mo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? O mga lingkod ng Ama, ginigising lamang kayo. Magpakatotoo kayo sa Ama, magpapakatotoo siya sa inyo. Habang may buhay, may hininga, ang siyang Ama mo, ang siyang pag-asa mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, habang
may buhay. Paglingap ng Ama, asahan mo, walang pagbabago. Kapangyarihan niya'y hindi kailanman hihina at liliit habang panahon. Siya'y tapat kailanman. Humihina ang Espiritu ng Ama sa tao. Kung mahina ang pagtitiwala mo at ang paniniwala mo ay wala, tunay na wala kang madarama o taong mahal ko. Magnilay magbulay, pakatandaan, ganap ninyo, malawak ang mundo. Iba't iba mga hinirang ng Ama sa iba't ibang paraan at kaparaanan. Gumagawa siya, kaya ikaw na anak niya. Kung siyang nag-alay sa'yo, ipakita mo, ipadama sa kapwa mo tao ang marapat at nararapat. Kaya't sa inyong lahat, kung tuwiran, lahat kayo ay tatanggap. Kayong lahat ay anak. Kayong lahat ay anak. Kayong lahat ay anak. Na kung siya lamang pagtitiwalaan, kayo'y makikinabang na lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap. Ang wika nga, kapag kumakain ka ng isda, kapag alam mong matinik, alisan mo na siya ng tinik at bago mo'y subo. Subalit kung tunay kang matalino, kahit na sinubo mo na at alam mong inalisan mo na ng tinik, ngunguyain ang bibig mo yung pagkain, sasalatin ng dila mo ang tinik, at ang bagang mo'y aandar para makapalahat kung wala nang kahit maliit na tinik. Sapagkat kung mayroong pumasok na hindi mo namamalaya at di mo nakita, sa maliit na tinik na yan, makapagdudulot ng sakit sa iyong lalamunan. Kayo mga mahal ko, hindi lamang ang malaking kasalanan ang inyong tinitingnan at iniiwasan. Kahit ang maliit na kasalanan, dapat ninyong suriin iyan. Sapagkat kung miya't-miyan ninyong ginagawa sa maliit na pagkakasala, naiipon ng kasalanan ninyong di nyo namamalaya na magdudulot din sa inyo ng dusa. Mga minamahal, pagharian kayo, mapuspos kayo ng katotohanan at mabatid nyo ang katotohanan. Sapagkat kayo'y mahal na mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Lagi niyo pong tatandaan,
kapag kayo nagkasugat at parang sa tingin nyo ikaiba na, hindi ordinaryong sugat, huwag na ninyong palalain. Huwag na ninyong patagalin. Huwag nyo nang, kung wala kang salapi, humanap ka para mapadoktor. Baka sakaling ang doktor ang maging katugunan kung di ka naniniwala dito. Ano po? Kung di ka naniniwala dito. At kung hindi ka naniniwala, kung kailan malala, tsaka ka pupunta rito, wala na magagawa. Ano? Sapagkat kung kumalat yung infeksyon, yung viral na tinatawag, yung virus, no? Virus. Maaaring maapektuhan yung ibang parte ng ano mo, no? So, merong gumagaling, ay gagaling, yun ay sa hiwaga na ng Ama, sa kagustuhan niya. Hindi naman po ako nagpapagaling. At hindi na ako nagpapagaling, hindi mo pa nakilala yung magpapagaling sa'yo. Ang tinitingnan mo lang si Apo Kunching. Kaya miyak-miya, inuulit ko po sa inyo, hindi ako ang nagpapagaling sa inyo at hindi ako ang manggagamot. Kaya nga yung nagpapagaling, kapag nangungusap na sa inyo, kapag may sinasabi na, kung makikinig kayo, siyang magpapagaling sa inyo. Tama po ba? Kung hindi naman po ang nangungusap, hindi yung nagpapagaling, bakit mangungusap pa po bilang isang kunching sa inyo? Sana naman huhugutin niyon. Sino naman ang talinong tao, ibinigay niya yun sa kapwa-tao. At para pa sabihin ko po sa inyong lahat, tataas ko na po kamay ko. Kung tao lang ang mag-uutos sa akin, at sasabihin niyang mangaral ako, sasabihin ko sa kanya, magkano ibabayad mo sa akin? 1,000 isang araw ka. O sa'yo na 1,000 mo. Dito na ako sa gawain kong ito. Na magtitinda ako, nakikita ako. Kikitain ko rin yan. Tama po ba? Ano ibig sabihin nun? Isang pasakali lang pong halimbawa sa inyo yon. Ibig ko sabihin, kung tao lang ang nag-atas sa akin, hindi ako magluluka-lukahan dito. Na wala namang bayad kayo sa akin. Ba't ni Apo Kunching, ba't lagi mo na lang ine-emphasize walang bayad? Totoo naman po yun Alam nga naman magsinungaling ako. Buhay ba ang Diyos? Kung may bayad kayo sa akin, tumindig kayong lahat at sampalin ako. Para pag katapos nyo sumampal sa akin, gulapay na ako, wala na bukas. Pero dahil wala, titindig pa rin po ako sa inyo sa larangan ng Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang pawang katotohanan na dapat niyong pakatandaan at suriin. Hindi nagtungo kayo rito para si Apo Kunching ang suriin. Dapat suriin nyo yung nagsasalita sa inyo, yung nangungusap sa inyo, yung nangangaral sa inyo na hindi tao, kundi Espiritu. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung makakadama kayo, mabubuhay ang pagtitiwala nyo. Kung makakadama kayo, maliligtas kayo sa impyerno. Subalit kung hindi, masaya nga kayo dito. Pag namatay kayo, kawawa kaluluwa nyo. Huwag nyong mithiing maging masaya katawang lupa nyo rito. Nakikipanahan lang kayo rito. Nakikitahan lang kayo rito. Pahiram lang ang buhay nyo rito. At ang kaluluwa nyo, pag nawala na, hindi na babalik sa katawan nyo sapagkat nagbalik na kayo sa alabok, nagkadurog-durog. Pati buto nyo ay nagkahiwa-hiwalay na at di na mapagsusugpong. Kaya, ang inyong kaluluwa, kung matatalino kayo, paghahandaan ninyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga minamahal, pakatandaan po ninyo, kahit masarap ang kinain mo mamaya, hindi mo alam bukas ay wala ka na. Kahit nasantambak ang yung nakakamtan, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Kaya,
Ang gawin mong marapat, kumilala ka sa totoo na sa'yo'y magbibigay ng kalwalhatian. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, magsigalak ang marapat, magsigalak ang dapat. Subalit yung hindi dapat, tapat, ay lumuha at manindim. Sapagkat ang luha mo na yan ay pagsisisi. Dapat mo nang makilala ang Diyos na sa'yo'y aking pinakikilala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Oh, wow! Napakabuti ng Ama. Tingnan nyo nga po, oh. Sa Candyman, mayroong makulay. Ano po? Orange, asul. Unahin ko nga ito. Masalimuot ba ang buhay mo? Naroong magliwanag ka, naroong madimlan ka. Naroong managana ka, naroong maghirap ka. Naroong maging malusog ka, naroong magkasakit ka. Aba, sadyang ganyan lang ang buhay. Pinagdaraanan lahat yan ang nabubuhay. Subalit, patuloy mo bang kinikilala ang Diyos na buhay? At patuloy ka bang nananahan sa kanyang Diyos na paghahari? Sa kanyang katotohanan? Maaring tamasahin mo ang kasaganaan ng pananampalataya, ang kasaganaan ng buhay, at tamuhin mo ang tagumpay. Buhay ba ang Diyos? Kaya, bakit ka magnininoy kahit wala kang pera? Ngayon, bukas may umaga, sisikat ang liwanag, malay mo, may nagbigay. Salamat. Wag lang sanang ninakaw, wag lang sanang sapilitan, wag lang sanang niloko ka para magkaroon ka niyan. Aba, yan ay galing sa Diyos. Buhay ba ang Diyos? Wag lang sanang suhol, wag lang sanang bayad, at may kapalit. Aba, galing yan sa Diyos. Wag lang sanang pinagbili mo kaluluwa mo. Aba, galing yan sa Diyos. Kaya patotoo niyang siya'y mahiwaga, siya'y dakila, siya'y makapangyarihan, at siya'y may magagawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya, alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakala.